Mapagpalang araw po, Happy Lord's Day! Araw ng Panginoon po ngayon ay nadalaw po ako dito kay Nanay Tali. Si Nanay Tali po ay may edad na rin siya. Bata pa. 71 years old na yata siya. 80, Ay. 83. 83. Nagkamali ko na, pabata ko pa siya ng kaunti. 83 na pala. Mali, 84 na ako. Yan. Of course, dahil ba papuntang 84 na siya. Biyaya ng Diyos, malakas pa. Bagamat meron siyang iniindang konting karamdaman, pero hindi naman po hindi naman sagabal sa buhay niya. Alam niyo po kung minsan, para wag lang kayong mano. Hindi ba kapag meron isang anak na gusto niya puro libot, lakwatsa, kung minsan nasabi ng magulang niya, mas maganda ka, dito ka na lang sa bahay. Anong nangyayari? May mga nangyayari kung minsan nagkakasakit. Para siyang nakumpay sa bahay. Eh di walang konsumisyon yung magulang. Di po ba? Nangyayari talaga sa buhay natin yan. Yang sakit, nandyan na po yung sakit. Kasi po itong mundong ginagagalawan natin, puno ng bakterya. Yun lang nagsasalita ka, umihinga ka no? Yung ilong mo. Sometimes yung bigla ka merong maramdaman na nahigop ng bibig mo, biglang nanakit dito mo. Oh. Diba? Gumagano ka na. Yan na, simula na yan. Bakterya na yan. Itong mundo natin, balot na balot po ng bakterya. Kaya yung sakit, nandyan lang po yan. Kaya kung minsan nga, nagsalita ka lang na nakinig ka, hindi mo lang, carrier pala yung isa. Pagkatapos, eto na, nalangap mo na. Yan. Kaya yung sakit po, huwag nyo pong problemahin yan. Kasi pag pinoproblema yung sakit, mas lalong lumalaki yung sakit. At dahil sa pinoproblema yung sakit, ayun, doon kayo po mamamatay. Nawa yung sakit, ipagpasalamat nyo sa Diyos yan. Amen. Eh bakit? May layunin po yan, may purpose yan. Tayo po nilikha tayo ng Diyos, nilagay dito sa lupa, hindi upang magpasarap sa buhay. Ang akala ng tao, puro pasarap. Hindi ganon. Hindi ganon. Sometimes nakakatulong pa nga po yung sakit eh. Anong sabi ng magulang? Ay, salamat, nasa bahay ka na lang ngayon. O, kita nyo? Nagpasalamat pa dahil, ayan, araw-araw na lang kitang alagahan. At least nakikita kita. Kesa naman sa lumulakwat ka, pagkatapos hindi ko alam, mabalitaan ko, patay ka pala. Hindi po ba may mga nanay na ganyan? Ay, patay dyan. Meron po akong kausap. Sabi niya, mas gusto ko lagi ka nakakulong eh. Kasi pag nasa gala ka, nag-aalala ako. Pag nasa loob ka ng sukulan, at least alam ko nandun ka sa loob, hindi ka... merong nanay na ganyan. Kaya sabi niya, gusto ko lagi nga nakabilanggo ang anak ko eh. Hindi naman po pwede nakabilanggo na hindi ka naman lalaya. O di ba napakagandang katwiran ng nanay na yon? Oo nga, nandiyan sa laya yung anak mo. Pero pag isang araw, nabilitaan mo, patay na yung anak mo, binaril. Sinaksak, ginawa ng ganito. Eh samantala kung nasa loob ng kulungan, di po ba? Nakakulong na, may gwardiya pa. Makain na dito eh. Okay, punta po tayo sa Biblia, no? Totoo yung mga sabi kong mga yon, yung kinukwento ko tungkol sa mga may karamdaman. Lahat po yan nasaksiyan ko, kaya ko na ikukwento. Kasi po, nagsishare po ako ng Word of God. O kaya magsishare tayo ngayon. Ito. Ang hawak kong Biblia ay poemen. Yan po. Yan. Itong Biblia poemen na ito, ang tawag nila, Biblia ng mga Pasko. Ibig sabihin, yung mga pastor na nakasulat po dito, sila po ay sumasangay sa nilalaman ng Bibliang ito. Ito.
13 po silang simbahan, iba't iba silang denomination. Na yung nilalaman ng Bibliang ito, sinasangayunan nila. Ang sipin nyo, 13. May kanya-kanya pong paniwala yan. Pero sumasangay sila sa laman nitong Bibliang poimen. Kaya nga, yung mga pangalan po nila nakalagay dito. At the same time, yung pangalan ng kanilang mga simbahan. Okay? Pero siyempre, bago tayo papalaot sa pagbabasa ng Biblia, tayo muna ay dudulog sa Diyos upang siya ang pumatnubay sa atin. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan pa, kami po'y lumalapit sa iyo. Ang paglapit namin sa iyo, Panginoon Diyos, upang turuan kami, paunawain kami, upang ang iyong salita ay aming lubos na maintindihan. At higit sa lahat, ang iyong salita, hindi lang namin maintindihan, at the same time, pagkain pa ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ayon po sa kasulatan, nang nangangaral po si Jesus Christ, dito po ang nakalagay. 1:8:45. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. May mga tao po pala nung panahon niya na ayaw nilang maniwala sa kanya. Sa kabila ng ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay katotohanan. Sino ba naman ang ayaw ng katotohanan? Hindi po ba? Anong gusto ninyo? Kabaligtaran ng katotohanan. Ano bang kabaligtaran ng katotohanan? Kasinungalingan. Ang gusto nyo ba kasinungalingan ang inyong paniniwalaan? Halimbawa, pupunta yung kapitbahay, nagkwento. Baligtad ang kwento niya. O nagsisinungaling, gusto mo ba yun? Ganon. O ang gusto mo katotohanan? Siyempre at bilang matinong tao, ang gusto po natin yung totoo. Kaya nga yan po ang sabi ni Jesus. Pero may mga tao sa panahon niya na tinuturuan, ayaw nilang maniwala. Meron pa siya sinabi. Tingnan po natin sa 43 naman. Tandaan niyo, binasa natin 45, ano? Basahin naman natin yung 43. Ano naman ang sabi pa rin ng Panginoong Jesucristo? Bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Ang tinuturo ng Panginoong Yesus katotohanan. Ayaw tanggapin. May mga tao po palang ganyan na yung kahit na totoo na yung sinasabi mo, ayaw pa nilang tanggapin. Anong ibig sabihin yan? Mas gusto nila yung kasinungalingan. Ay hindi po ta. Kapag isa ka normal na tao, ano ang gusto mo? Katotohanan. Kasi yung katotohanan, maging sa ating lipunan po. Anong sabi ng katotohanan? The truth will set you free. Sa hukuman po, may mga demanda dito, demanda ron, nagdidemandahan, may mga dinidemanda. Pag nanalo sila sa kaso nila, anong sinasabi nila? The truth must prevail. Oh. Masaya sila. Congratulations, compadre. Congratulations, kompanyero. Naipanalo mo ang kaso ko. Ang kanilang kagalakan ay gano'n na lang po. Hindi mo mailagay sa isang sisidlan. Kasi nga po, yung katotohanan ang nanay. Maging ang mga korte, anong sabi ng korte? It depends to the evidence. Kaya doon nila na ibibigay yung katotohanan. Bagamat marami ring nangyayari na may mga husgado po na hindi naman natin malala at meron talagang husgado na mukhang pera. Na ipapanalo yung kaso dahil sa pera, sa katotohanan, hindi naman talaga panalo. Pero dahil sa pera, nananalo po sila. Meron pong ganyan mga nangyayari. Hindi natin pwedeng itatwayan, kaibigan. Ay yung mga nanonood ng video nito, manood kayo sa mga hearing. Ako lang may karanasan akong ganyan eh.
Pero hindi ko nire-reveal yun. Kaya tayo po, stand to the truth. Kung ano yung katotohanan, sukdulang mamatay ka. Kung kailangan magbuwis ka ng buhay, magbuwis ka ng buhay. Basta sa katotohanan ka lang tumatayo. Mahirap naman po yung magbuwis ka ng buhay, tumatayo ka sa kasinungalingan. Alam nyo, tingnan nyo po ang Biblia, ang sinasabi ng kasulatan. Nung pa sa lumang tipan po, ganito na po ang nakasulat. Babasahin ko po, ano? Ano yung nakasulat? Dito po sa libro ng mangangaral. Itong mangangaral pong ito, siya po ay isang hari. At bilang hari, nakita na niya po yung buhay sa mundo. Tingnan niyo po Mangangaral 1:1. Ito ang mga katuruan ng mangangaral, ang anak ni David na naging hari ng Israel. 12. Ako ang mangangaral ay naging hari ng Israel. 13. Sinisiyasat ko ang pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding pag-iingat. Kaya ang tao po pala nag-iingat. Nakita po ng ari nito na yung mga tao po, kaya nasabi niya para bang itinalaga ng Diyos yung mga tao na maghirap. Kaya ang ratio po sa Pilipinas is 75-25. 75 poverty, 25 medyo maluwag ang buhay. Tama yung mga ngarang. Nakita niya, siniyasat niyang mabuti. At ano ang kanya nasabi? Dito po sa chapter 12 naman, ng mga ngaral pa rin, verse 13, anong sabi niya? Sa kabila ng lahat ng ito, yung kanyang nakita niya lahat napagmasdan, napag-aralan. Matalino siya. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano na lang ang nasabi niya? Matakot ka sa Diyos. Nakita niya sa panahon niya na yung mga tao po wala nang takot sa Diyos. Kaya niya nasabi ito. At anong kasunod? Sundin mo ang mga utos ng Diyos sapagkat ito ang tungkulin ng bawat tao na ano? Matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Kasi meron siyang babala. Ang babala naman sa susunod na talata. Basahin natin sa verse 14. Lahat ng gawin natin. Yan. Tao, tinutukoy. Mga tao. Kasi tao siya. Ari siya. Lahat ng gawin natin ay agmano lihim. Mabuti man ay masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Pansinin niyo po. Lihim. Pag gumawa ka ng isang krimen sa lupa, sabi mong walang hindi na-solve. Marami pong mga kaso na tinatawag nila unsolved case. Kung minsan magbibilang ng napakaraming panahon at saka nila nasosolve yan. Sabi ng mga ngaral, liman ng ginawa mo ay agman o ano pa nakalagay, masama man o mabuti. Ipagsusulit natin sa Diyos. Ibig sabihin, ano man ang gawin mo pala dito sa lupa, gawin mong lihim yan, gawin mong nahayag na yan. Lahat pa lang yan, hindi mo matatakasan ang atol ng Diyos. Kung dito sa lupa, kaya mo takasan ang mga krimen na ginawa mo, pagdating sa Diyos, anong sabi niya? Ipagsusulit natin yan sa Diyos. Tingnan naman natin si Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Anong sabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto, chapter 5. Ito naman po ang kanyang pahayag. Sabi ni Pablo, sapagkat lahat tayo'y aharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na nararapat tayo sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito.
Lahat pala natin ginawa dito sa lupa habang nabubuhay tayo, masama man at mabuti, tatanggap tayong karampatan, ganti sa Diyos. Ibig sabihin, wala talaga tayong takas. Kahit na yung ikaw na yung pinakamatalinong tao, wala tayong takas, kaibigan. Lahat, sabi ni Pablo, aarap tayo sa hukuman ni Kristo. Kung yung mga hukuman po dito, kaya mong takasan dahil sa marami kang pera, tapalan mo sila para malibre ka sa iyong kaso. Pero yung korte sa langit, na mismo ang judge ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi tayo makakaligtas, kaibigan. Amen. Kaya kayo mga gumagawa ng masama sa inyong kapwa, ninanakawan yung kapwa nyo, ninanakaw nyo yung pera ng taong bayan, hindi nyo naman sinasabi kung saan nyo ginagamit ang mga perang yan. Hindi bali sana kung sinasabi nyo, halimbawa ang gobyerno, tanungin mo, saan mo dinala yung pera namin? Nasasabihin ng gobyerno, ayan, nagpatayo ako ng eskwela. Ayan, nagpatayo ako ng tulay. Ayan, nagpatayo ako ng kalsada. At least meron siyang nasasabi. Meron siyang pinapakitang ebidensya na diyan ko dinala ang pera ninyo. Pero meron naman nanunungkulan. Waldas ng pera ng taong bayan. Hindi naman pinapaliwanag. Saan niya winawaldas? Saan ka ngayon? Saan ka tatayo, kaibigan? Doon sa nagsasabi ng totoo? Na yung pera mong na pera ng taong bayan, merong ebidensya. May eskwela, mayroon mga tulay, may kalsada, kung ano pa pinatatayo. Mga ospital, pagamutan. Kaya tawag nila dyan, mga public property. Yung isang magnanakaw, ninakaw yung pera ng taong bayan, wala naman siya sinabi kung saan niya dinala. Nang tinatanong siya, nagsasakit-sakitan, ubod ng pagsisinungaling. Sabi niya, nagbigay ako sa ganitong institusyon ng gobyerno, samantalang yung institusyon ng gobyerno na yon, ang sabi nila, wala naman kaming tinanggap kahit na si Kunduling. Kaya alam niyo po, kung talagang tayo po'y maka-Diyos talaga, tatayo tayo sa totoo. Sabi ko nga kanina, kahit napatayin ka pa, basta tatayo ka sa totoo. Ang mahirap naman, itatangal kang bayani pero tumayo ka sa kasinungalingan. Bayani ka ba nun? O ginawa ka lang ng bayani dahil sa alam niya na siguro pag gaganyan. Yan, di ba? Kalanching. Naalala ko nun. Meron kami kasama sa trabaho. Ang basag sa kanya, kalansing. Naalala ko bigla yan. Pero pati na yun eh. Ang basag sa kanya, kalansing. Hindi ko alam paano siya naging kalansing, ano? Sometimes daw, sabi na, binibiro nila. Nasa ospital, tinatanong anong pangalan niya. Hindi daw siya makapagsalita. Nagkataon, meron siyang bansa sa kanyang bulsa. Ang ginawa raw, ginanyan yung bulsa, kinalansing yung pera. Kaya tawag pala sa kanya, kalansing. Pero biro lang yun ang kanya kasama. Mga kasama namin sa trabaho. Hindi ko alam anong saan nag-originate yung kalansing. Yung kalansing, yung kalaksing ng mga pera, saka pa pa ang kalaksing eh. Talugin mo yung pera, di ba meron kumari. Yan, kalansing yun eh. Okay. Back to Bible. Ang Biblia po nagtuturo ng katotohanan. Kaya dapat tatayo po tayo sa katotohanan. Kumisan po, ako mismo ha, sabi nila sa akin, makita ka lang namin kalbo ka, susunugin ka namin buhay. Bakit? Nagsasalita ako ng katotohanan, ayaw nilang maniwala.
Meron pa. Sabi niya, makita lang kita, tututukan kita ng baril. Tignan ko lang pag hindi ka nagbago ng pananampalataya, sabi nila. O, kita nyo? Tututukan daw akong baril. Kaya sagot ko naman, sabi mo lang sa ka nakatira, papasyalan kita. At iba-Bible study kita. Hindi naman sila sumasagot. Kahit yung nagsabi, sunugin daw ako ng buhay. Sabi ko, sabihin mo ko sa ka nakatira, mag-Bible study tayo kasama ang iyong pamilya. Huwag niyo na akong hanapin, nakikita niyo naman talaga ako eh. Basta tatayo ka sa katotohanan, ang Diyos ang papanig sa iyo, kaibigan. Sasamahan ka ng Diyos, katotohanan ang gusto mo eh. Alam naman kasinungalingan, tatayo ang Diyos sa panig mo. Ang tatayo sa panig mo pag nagsisinungaling ka, si Satanas. Yan po, kasi si Satanas po, tatay ng mga sinungaling. Ayon sa 8:44 ng Biblia. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ano, mga kaibigan, nanonood. Sana, like, share, and share na sa iba. Kayo lang nga na-sharean, i-share nyo po sa iba. Sana meron po kayo natutunan na aral dito sa Biblia at saka sa mga nangyayari. Ano? Kinukunek ko lang po yan. Wala pong politika yan, walang personalan yan. Hindi po ko nami-personal. Yan po kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Sana, maraming salamat po sa inyo panonood. Sana po, kat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye. Amen. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Talit. Okay, ikot natin yung camera para makita natin. Baka sabihin nyo wala. Yung nagsasalita ng amen, mabagal siya po yun. Okay? Ito lang. Ayan o. Si Nanay Tali, yan po. Kasi kulang siya sa tulog, kaya lagi siya nag-iiga-iga. Joke lang. Pero po kasi sa kapansanan. Ngayon, kung gusto niyo po siyang dalawin, welcome naman po kayo dito sa Barangay 104. Dito sa San Felipe Street. Tama? San Felipe? Yan. Pasyalan niyo po rito si Nanay Tali. Namimiss niya po kayo. Ngayon, ang mga kasama niya po dito, yung kanyang apo, tsaka yung asawa niya. Pero, wag na po natin silang ano, baka hindi ko alam kung gusto nilang masama. Gusto niyo bang ipakita ko kayo? O, yan. O, sumagot na lang kayo ng amen. Ayan. Wag na po daw isama, no? Pero, ibig sabihin, nandito lang sila sa tabi. Nakikinig din po sila. Silang mag-asawa. Si Brother Herbert at saka yung asawa niya. Si, anong pangalan mo? O, si Lisa. Ayan po, no? Sige po, si Nanay Tali na lang. Kasi si Nanay Tali po, ang talagang ano natin dito. Okay? Ayan. Ano masasabi mo, Nanay Tali? Baka mayroong pumasya sa iyo rito. Po, eto, tamad. Anong tamad? Lagi nakahiga. Natural tamad, kaya ka ba? Nagbibiro po siya. Nagbibiro lang po siya. Ayan. Namimiss niya po kayo kung gusto niyo siyang dalawin. Dito lang po, ano? Sa Barangay 104. Barangay 104, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Lagi nyo pong tatandaan, tumayo po tayo sa katotohanan. Sukdulan ni kamatay po natin, basta nakatayo tayo sa katotohanan. Ibig sabihin, nakatayo tayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang katotohanan ng Biblia. 1:14 Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth. Ayan. Bye-bye.